Colonel Busita po, ang inyong lingkod at ang inyong kakampi. Magandang araw po sa inyong lahat, mga boss. Malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang episode ng Boss Kita Podcast. Ang layunin po ng episode na ito ay maghatid ng makabuluhan, mapagkakatiwalaan at practical na impormasyon para sa ating mga kapatid na riders at mga kapatid nating motorista upang mas maunawaan ang mga batas trapiko, ang kanilang mga karapatan at responsibilidad at ang tamang paraan ng pagiging ligtas at responsable sa kalsada. Naniniwala po kami na ang isang responsableng rider at motorista ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Kaya sa bawat episode ng Boss Kita Podcast, layunin po naming magbigay ng edukasyon at gabay na maaari ninyong magamit sa inyong araw-araw na paglalakbay. Kung bago pa lamang po kayo sa ating channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share ang episode na ito upang mas marami pa nating mga kapatid na riders at mga motorista ang makinabang sa makabuluhang impormasyong ating ibabahagi sa inyo. Ito po ang Boss Kita Podcast, nagbibigay ng makabuluhang impormasyon, tamang kaalaman at gabay para sa bawat Pilipinong rider at motorista. Mga kapatid na motorista at mga kababayan, ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng CY Gabriel Whitening Soap, ang original whitening soap ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa CY Gabriel Whitening Soap sa patuloy na pagsuporta sa Boss Kita Podcast at sa ating advokasya para sa ligtas, makatarungan at responsableng paggamit ng ating mga kalsada. Dakong 1:30 na madaling araw nitong Martes, ibinaba ng motorcycle taxi rider ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Barangay 20, Caloocan. Pero ilang sandali pa, biglang sinaksak ng pasahero ang rider gamit ang ice pick. Napuruhan ang 46 anyos sa biktima sa tagiliran. Nakawala kalaunan ng biktima at nakatakbo palayo. Ayon sa mga saksi, sinubukan nilang tulungan ng rider pero pinagbantaan umano sila ng lalaking nanaksak. Nahabulin namin. Kaso yung rider, sabi sa akin na babarilin kita. Sabi ko, sige, putok mo. Tapos biglang, sumakay sa, manobra na sa motor. Mabilis na pagpatakbo. Tinangay ng sospek ang motorsiklo ng biktima na naisugod pa sa ospital pero nasawi kalaunan. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan, nais muna nating magbigay ng pakikiramay at pakikiisa sa mga pamilya ng ating mga kapatid na riders na naging biktima ng karahasan sa mga nakaraang linggo. Bilang isang organisasyong nagtatanggol sa karapatan ng mga motorista, mariin po nating kinokondena ang anumang uri ng marahas na pagpatay at karahasang ginagawa laban sa ating mga riders at iba pang mga motorista. Walang sino man po ang dapat masawi habang naghahanap buhay. Ang bawat rider, delivery rider, habal rider, motorcycle taxi rider o pribadong motorista ay may pamilya na naghihintay sa kanilang ligtas na pag-uwi. Umaasa po tayo sa Philippine National Police at sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na hindi lamang panghuhuli at pagpapanagot sa mga salarin ang kanilang ginagawa. Hindi rin po tayo naniniwala na dapat hustisya lamang ang ibinibigay nila sa mga biktima. Dapat po nilang sinusuri ang malalim na dahilan ng bawat insidente at bawat trahedya. Dahil kung hindi po, lumalabas na parang compliance lamang ang kanilang ginagawa at hindi tunay na dedikasyon para itaguyod ang protection ng bawat motorista at ng bawat mamamayan ng mga kapwa natin Pilipino. Sa lahat ng ating mga kapatid na motorista, hindi lamang riders, iminumungkahi po namin na maging mapagmatsyag at maingat kayo sa lahat ng sandali. At syempre, tayong lahat naman po ay nananampalataya sa Diyos. Walang higit ng mas mainam pa kundi ang ating ipagtiwala ang nag-iisa nating buhay sa Kanya upang tayo ay maligtas sa lahat ng sandali at sa araw-araw
ng ating paghahanap buhay. CY Gabriel, a gift of beauty for generations. Down with taxi. Actually, taxis used to be a very common sight in the busway, but not such a big problem anymore. Sirens, emergency lights. Oh, did I catch that on camera? That car leaving the bus lane? Look, he's put himself on the inside over there behind the bus, but I can already see the enforcers making their way in to apprehend him. It is a great way to beat the... At ngayon po, pag-usapan naman natin ang mga dumudulog sa aming tanggapan at sinasabing napatawan ng malaking halaga kaugnay sa pinatutupad na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa kalaman po ng lahat, may mga tumatawag po sa amin na pinagmumulta sila ng halagang 200,000 pesos, 500,000 pesos at iba pa. At ayon po sa kanila, nagulat na lamang sila noong natanggap nila ang notice kaugnay dito sa malaking halaga ng multa. Gusto ko pong ipaalala sa ating lahat, base po sa aming pag-uusap ng mga nasabing pinagmumulta ng malaking halaga, alam naman nila na sila ay may paglabag at ang kanilang dahilan, hindi agad napadala sa kanila ang notice of violation. Ipinababatid po natin sa ating mga kababayang motorista. Kaugnay nito mga kapatid, hindi po namin kayang maglakas ng loob na makialam sa inyong problema sapagkat unang-una sa lahat, alam po ninyo na labag sa batas ang inyong ginagawang pagpasok sa bus lane na mahigpit na ipinatutupad ng Metro Manila Development Authority. Pasalamat na lamang po kayo dahil sa kabila ng paulit-ulit ninyong paglabag, kayo ay nananatiling buhay pa rin at hindi nadisgrasya sa nasabing bus lane. Kaya makakabuti na lamang po para sa iba nating mga kababayan na iwasan po ninyo ang lumabag o ang pumasok sa bus lane dahil mahigpit na ipinatutupad ng MMDA ang palisiya para dito. Paalala din po sa inyo na marami na po ang nadisgrasya at nasawi dito sa bus lane. Alalahanin po natin na nag-iisa lamang ang ating buhay kaya dapat natin itong ingatan dahil kapag tayo ay nadisgrasya, kawaawa ang naulilang pamilya, lalo na ang ating mga anak. Sa mga hindi pa po nakakaalam, base po sa palisiya na ipinatutupad ng Metro Manila Development Authority, ang first offense po sa paglabag sa bus lane ay may halaga na 5,000 piso. Ang second offense ay may halaga na 10,000 piso plus 1 month suspension of driver's license at required po kayo na mag-undergo ng road safety seminar. At sa ikatatlong offense naman po, 20,000 pesos at may dagdag pa na 1 taon suspension ng ating driver's license. Ikaapat na paglabag, may multa tayo na 30,000 pesos plus recommendation to Land Transportation Office for revocation of driver's license. Ibig sabihin po, yung mga nabanggit ko po na may malaking halaga ng multa na kinukolekta sa paglabag sa NCAP, kapag ang inyong multa ay humigit sa 15,000 pesos, ibig sabihin pala po, ang inyo pong lisensya ay masususpende na ng 1 taon. At kung humigit pa sa 35,000 pesos ang inyong multa, ibig sabihin po, paapat na ang inyong offense. Ito pala po magiging dahilan para magrekomenda ang MMDA para sa revocation ng inyong lisensya sa LTO. Kaya naman po, mahigpit nating ipinapaalala sa ating mga kapatid na motorista sa kamay nilaan na tiyakin po ninyo na hindi kayo lumalabag sa ipinatutupad ng Metro Manila Development Authority na No Contact Apprehension Policy o NCAP dahil maliban sa malaki ang multa, nalalagay sa peligro ang nag-iisa po ninyong buhay. Muli ko pong ulitin, sa mga kapatid naman po natin na nagbabalak tumawag sa opisina ng RSAP
para humingi ng tulong kaugnay dito sa NCAP. Maari lamang po kayong tumawag kung alam ninyo na may katwiran kayo. Pero kung kayo ay tunay na may paglabag, huwag na po kayong mag-aksaya ng panahon na tumawag sa amin dahil hindi po namin ipinagtatanggol ang tunay na may paglabag at walang disiplinang motorista. Maari lamang po kayong dumulog sa amin kapag mali ang huli sa inyo at kapag naabuso kayo dahil basta tama, kampi-kampi po tayo. Hi, I'm Encar Santos Cadiz and I'm 61 years old. Alam niyo po, tuwing may nakakakita sa akin, isa lang po ang napapansin sa akin, ang aking kutis. Ang pinakasikret ko po dito, since I was in 20s, ang ginagamit ko po, CY Gabriel lamang. Kaya kami, pati ang aming mga anak, alagang CY Gabriel din. At ngayon naman po, pag-usapan natin ang ating kapatid na rider na biktima ng palpak na kawani ng LTO sa Binyan City. Ayon po sa records, ito pong ating kapatid na si Mr. Jasper Marabilla ay hindi nakapag-renew ng kanyang motorsiklo sa loob ng 2 taon. Dahil ayon po sa Balayan LTO Batangas, siya ay may huli, may alarma sa LTO Binyan City. At dahil po sa kanyang dinadanas na problema, si Mr. Marabilla po, ang ating kapatid na rider, ay dumulog sa ating tanggapan sa ARSA. At sa tulong po natin, napag-alaman natin na nagkamali pala ng pag-i-encode ng MB file number ang kawani ng LTO Binyan. Nagkaroon ng alarma ang nasabing motorsiklo ng ating kapatid na si Mr. Marabilla. At siyempre po, dahil nakita po ng butihing district officer ng LTO Binyan ang discrepancy o ang mali na nagawa ng kanilang kawani, naayos po itong problema ng ating kapatid na rider at narehistro na po ang kanyang motorsiklo. Ang tanong po, makalipas ang 2 taon na naperwisyo ang ating kapatid na rider, hindi naman po tama na ganun lamang ang magiging resulta nito. Kaya naman po, hinihiling po natin sa District Officer ng Binyan City, LTO, na patawan po ninyo ng kaukulang kasong administratibo o parusa ang inyong kawani. Dahil kung hindi, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyong tanggapan at kapag hindi ninyo binigyan ito ng kaukulang aksyon, kami po ang gagawa ng aksyon laban sa inyo. Hindi po namin kayo itinuturing na kaaway. Kailangan lamang po namin na disiplinahin ang inyong kawani na nagkakamali dahil sila po ay nakakaperwisyo sa mga kapatid nating motorista. At kung hindi natin yan naaksyonan at kung tatanggapin na lamang natin na ganito lamang ang magiging resulta at hindi sila mapapatawa ng parusa, hindi po ito maitatama at hindi magiging maingat ang ating mga kawani sa LTO. Kaya uulitin ko po, umaasa po kami sa LTO District Officer ng Binyan, LTO. Ito po ay bibigyan ninyo ng karampatang aksyon. Dahil kung hindi, kami po ang aaksyon at kayo mismo ay isasama po namin sa isasampa naming reklamo. Ulitin po namin, hindi po kami nakikipag-away sa inyo. Kaya lang, kailangan lamang po nating supilin ang kawani na hindi nagtatrabaho ng tama na nagdudulot ng perwisyo sa mga kapatid nating motorista. Ang kapatid natin pong si Jasper Marabilla ay isa lamang po sa mga motorista na dumadanas ng kapareho na ganitong problema. Kung sa mga nagdaan po ay pinalampas natin at hindi tayo nakialam, ngayon po siseryosohin na natin para tuluyang masupil ang mga kawani ng LTO na hindi nagtatrabaho ng tama at nagdudulot ng perwisyo sa mga kapatid nating motorista. Lilinawin ko po, hindi po kami nakikipag-away sa inyo. Ito lamang po ang alam naming tama na dapat naming gawin. Yun lamang po, maraming salamat sa inyo. CY Gabriel, a gift of PT for generations. At ngayon naman po, pag-usapan natin ang dinadanas ng ating mga kapatid na riders
sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nakakalungkot po na ang ipinatutupad ng LTO ay 99 decibels ang sound level ng ating mga sasakyan. Ganun din po ang motorsiklo. Pero sa Lapu-Lapu City po, base sa kanilang ordinansa, 80 decibels lamang po ang sound limit na kanilang pinapayagan. Kamakailan lamang po, may tumawag po sa amin na rider at sinasabing ang muffler ng kanyang motorsiklo ay stock, hindi aftermarket. Pero nang suriin mula sa mga enforcers ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City, ito ay nagkaroon ng 85.4 decibels sound level. Kaya siya ay hinuli dahil sinasabing lampas sa 80 decibels na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City. Ang nakakalungkot po dito, alam natin na ang mayor ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City ay may pinag-aralan din naman. Ganon din po ang kanilang mga councilors. Pero bakit hindi nila maunawaan na tayo ay nasa iisang bansa lamang? Hindi tama, hindi makatwiran ang kanilang ginagawang pagpapatupad ng kanilang ordinansa. Dahil hindi pwede na pasado sa LTO, pero sa pinatutupad nila, bagsak po ang muffler ng ating motorsiklo. Umaasa po tayo na bibigyan po nila ng pansin ang problemang ito, kanilang rirepasuhin at aamyendahan ang kanilang ordinansa. Ganun pa man, kung hindi po nila ito aayusin, hindi nila aamyendahan ang kanilang ordinansa, tayo po ay dudulog sa Secretary ng DILG, Honorable Secretary John Vic Rimulya. Alam ko po, maunawaan po niya ito na hindi dapat ganito ang ginagawa ng ibang mga lokal na pamahalaan kabilang ang Lapu-Lapu City. Kaya sa mga kapatid nating riders, pangsamantala po, iwasan muna natin ang mga pulis at mga enforcers ng Lapu-Lapu City. Ginagalang po natin ang ating kapwa, pero ito po ay malinaw na patunay na hindi nila nauunawaan ang tunay na serbisyo publiko. Sa halip, sila po ay nagdudulot sa inyo ng perwisyo. Bagamat sa pandinig ng iba ay mali, kapag natanaw po ninyo, malayo pa lamang, iwasan na po ninyo. Huwag na kayong magtiwala at huwag kayong lumapit sa kanila. Paglilinaw lamang po sa mga kapatid nating motorista, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa lungsod ng Lapu-Lapu. Hindi namin ipinagtatanggol ang sino mang motorista na may paglabag at walang disiplina. Ang nais lamang po namin at hinihiling namin sa inyo, ipatupad po ninyo ng tama ang batas at ordinansa na hindi sumasalungat sa pinatutupad po ng LTO. Alam po namin, may angking kayong talino. Lamang parang hindi po ninyo ginagamit. With all due respect, ayusin po ninyo ang inyong trabaho para maramdaman ng ating mga kababayan ang tunay na serbisyo at hindi perwisyo. Hi, I'm Encar Santos Cadiz and I'm 61 years old. Alam niyo po, tuwing may nakakakita sa akin, isa lang po ang napapansin sa akin, ang aking kutis. Ang pinakasikret ko po dito, since I was in 20s, ang ginagamit ko po, CY Gabriel lamang. Kaya kami, pati ang aming mga anak, alagang CY Gabriel din. Nais ko lamang pong ipaalam sa ating mga kasama, sa mga nagtitiwala at sumusuporta sa ating advokasya. Nitong mga nakaraang araw po, naglabas ng senatorial survey for 2028 elections ang Pulse Asia Research. Nagtataka lamang po tayo, hindi po nakasama ang ating pangalan. Ipinapaalala lamang po natin sa Pulse Asia, si Colonel Busita po ay independent noong nakaraang eleksyon at nagkaroon ng halos 10 million votes. Pero nakakapagtaka, bakit po hindi ninyo kami isinama sa survey? Sana naman po para maging kapanipaniwala at pagtiwalaan ng ating mga kababayan, next time po sana isama ninyo si Colonel Busita. At yan naman po ay pagtitiwala namin sa inyo kung anong ranking na ipagkakaloob o magiging resulta ng inyong survey.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kung may mga issue kayong nais nating talakayin sa susunod na episode, mag-comment lamang po kayo sa ibaba. At kung kayo po ay biktima ng pang-abuso o maling pagpapatupad ng batas, huwag po kayong matakot. Narito kami, narito ang ARSAP, handang tumulong, handang maglingkod, at lagi po nating tatandaan, basta tama, kampi-kampi tayo. Ako po si Colonel Busita. Hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.